Mga idol at kabayan, breaking news! Armed Forces of the Philippines na mismo ang naglabas ng tunay na kulay ng Chinese military. Isa sa barko ng Philippine Navy ang pinagtulungan ng 3 barko ng China habang nagsasagawa ng maritime patrol. Sa Baho de Masinloc, Chinese Navy nilapitan at hinarang ang BRP Emilio Jacinto PS-35. Kung kayo ang tatanungin, sang-ayon ba kayo sa naging tugon ng Philippine Navy na maging mahinahon at naging pakumbaba sa maras na hakbang ng China, o dapat din nating ipakita sa kanila ang tapang na meron ang lahing Pilipino? India, ipinakita ang kanilang ginawang pag-atake sa Pakistan. Indian Dassault Rafale, pinabagsak ng Pakistan Air Defense System. Ayon sa source, ang isang bahagi ng tailwing ng Indian Dassault Rafale, BS-001, ay na-recover. Alam niyo ba na mas mahal pa ang Dassault Rafale kaysa F-35, isang 5th generation fighter jets ng Amerika? Yemen International Airport, sarado na dahil sa wasak na ito, resulta ng Israel airstrike. Nitong 5 ng Mayo taong kasalukuyan, nagharap ang militar ng China at Pilipinas malapit sa Baho de Masinloc. Kunting pagkakamali ng mga barko ng China magre-resulta na malaking disgrasya sa pagitan ng Philippine Navy at People's Liberation Army Navy. Habang nagsasagawa ng lehitimong maritime patrol ang isang barko ng hukbong dagat ng Pilipinas, ang BRP Emilio Jacinto PS-35, upang suportahan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard, ay nakaranas ng maagresibo at dangerous maneuver mula sa mga barko ng People's Liberation Army Navy, ang Genkai 2 class frigate Type 54A na may bow number 554 at bow number 573 at isang China Coast Guard vessel 5403. Sa madaling salita mga kabayan, ang barko ng Philippine Navy na BRP Emilio Jacinto PS-35 na may haba na halos 63 metro ay pinagtulungan ng mga barko ng Chinese Navy at China Coast Guard. Kinumpirma ng Philippine Navy na kahit ganun man ang nangyari, hindi nagbago ng course ang barko ng Pilipinas. Ang Genkai 2 class frigate Type 54A na may bow number na 554 ay nakuna ng video na lumapit ito ng sobra sa PS-35. Samantalang isa pang Genkai 2 class frigate Type 54A na may bow number 573 ay delikado namang naglayag sa harapan ng barko ng Pilipinas, na kung saan posibleng magresulta ng pagbanggaan ng barko ng Pilipinas at China. Hindi pa nakontento ang China mga kabayan. Ang China Coast Guard 5403 ay sinubukang harangan ang barko ng Pilipinas. Inurigsa naman ng Armed Forces of the Philippines ang pagiging irresponsable ng Chinese Maritime Forces sa pagbabanta at provokasyon nito na magdudulot ng hindi pagkaunawaan na posibleng mas malalang tensyon sa rehiyon, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Naharap talaga sa akin. 10 knots na, sir. Zero 55 guys, sir. Sagot mo, relax. Cool na, cool na. China Warship 57. Yun? Sa ibang balita naman, ipinakita ng India sa mga kritiko ang kanilang ginawang precise at coordinated attack laban sa mga teroristang grupo na naninirahan sa loob ng teritoryo ng Pakistan. Gumamit din ang India ng mga suicide drone upang itarget ang mga kalaban. Makikita na ang mga katawan ng mga nasawi ay isinakay na lang o hinila ng isang traktura. Yan ang landas na tatahakin ng sinumang mag-aasik ng kasamaan. Tour was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे।
The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. Matapos ang isang araw nagsilabasan na sa social media at open source ang patunay na isa sa pinakabagong fighter jet ng Indian Air Force ay kumpirmadong bumagsak matapos itong tamaan ng Pakistan Air Defense System. Marami ang nasurpresa nang makita ang isa sa mga bahagi ng Dassault Rafale multi-role fighter ng Indian Air Force na may tail number BS-001 ang na-recover. Ito ang pinakabagong fighter jet ng India sa kanilang armada. Sa mga nagtatanong kung bakit watawat ng France ang nakalagay sa ilalim ng tail number ng nasabing fighter jet. Hindi yan watawat ng France mga kabayan, kakulay lang. Pero kung pagmamasdan natin yan talaga ay simbolo ng watawat ng India. Ang kulay ng watawat ng India ay ang India saffron, kulay puti at India green kung saan patayo ang pagkakapintura nito. Hindi tulad ng Dassault Rafale ng Egypt kung inyong makikita sa larawan. Ang pagkalagay ng kulay ng kanilang watawat ay pahalang. Sa una akala natin parang kakulay din ng watawat ng India, pero dahil sa merong Arabic na nakasulat sa bahagi ng eroplano ng Egyptian Air Force, kaya malalaman natin na ito ay hindi Dassault Rafale ng Indian Air Force. Kaya dapat maging mapanuri ang Philippine Air Force sa kanilang pagbili ng mga multi-role fighter dahil isa din sa mga ino-offer ng France sa Pilipinas ang Dassault Rafale. Ngayong 2025 ayon sa Aerotime, pumapangalawa ang Rafale sa pinakamahal na fighter jet sa mundo kung saan ito ay nagkakahalaga ng 100 hanggang 125 million US dollar o 5.6 billion hanggang 7 billion peso bawat isa. Mas mura pa ang F-35 5th generation fighter jets ng Amerika na pumapalo lamang sa 109 million. Bagong version ng Subjust 39 Gripen E at F na may presyong nasa 85 million US dollar at F-16 Block 70. Ipinakita naman ng Yemen ang pinsalang idinulot ng airstrike ng Israel sa kanilang international airport. Wasak na wasak ang mga infrastruktura at maging ang tatlong eroplano ng Yemeni Airlines na nakatigil sa nasabing paliparan. Halos ang kanilang control tower na lang ang makikita na nakatayo sa isinagawang paglusob ng Israel Air Force sa Yemen. Laban Pinas.